Nagsisimula ang kwento sa isang swimmer na nagngangalang Grace na nanalo ng gold medal para sa Korea sa Women's World Swimming Championship. Ngunit hindi si Grace ang pangunahing karakter ng kwento. Ang tunay na pangunahing karakter ay si Anna. Iniwan ni Anna ang Seoul at bumalik sa Baranri, ang baybayin na yon kung saan siya ipinanganak at lumaki. Isa ring profesional na swimmer si Anna at dapat sana siyang maging kinatawan ng Korea sa World Championship. Ngunit nasugatan ang kanyang balikat kaya ang teammate niyang si Grace ang nakapasok sa kompetisyon bilang kapalit niya. Pagdating ni Anna sa Baranri, naamoy niya ang simoy ng dagat at narinig ang tunog ng mga alon. Doon niya muling napagtanto kung gaano kahirap ang naging buhay niya sa Seoul. Pagdating niya sa kanilang bahay, pumasok si Anna sa kanyang dating silid at nagtaka nang makitang napakalinis nito at walang kahit kaunting alikabok. 5 taon nang walang dapat gumagamit sa silid na yon, kaya nakapagtataka ang kalinisan nito. Ngunit hindi na yon gaanong pinagtuunan ng pansin ni Anna dahil kumakalam na ang kanyang sikmura at kailangan na niyang kumain. May nakita siyang tuyong seaweed sa tabi kaya ibinabad niya yon sa tubig habang inihahanda ang iba pang sangkap. Naglabas siya ng mantika at suka at pagkatapos ay nagsindi ng apoy para makapagluto dahil hindi gumagana ang gas sa bahay. Nagbalat si Anna ng bawang, sinala ang seaweed at niluto iyon kasama ng bawang, mantika at iba pang sangkap. Hindi nagtagal, nakagawa siya ng masarap na seaweed soup na kinain niya kasama ng kanin. Natuto si Anna ng mahusay na pagluluto mula sa kanyang ina. Pagkatapos kumain, dinala niya ang mga plato upang hugasan. Ngunit bigla niyang nakita ang isang binatang pumasok sa bahay na wala man lang suot na shirt. Sa sobrang gulat, nahulog ni Anna ang mga plato at agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Dinala niya ang lalaki sa pinuno ng nayon dahil gusto niyang malaman kung bakit may ibang taong nakatira sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na 3 taon na ang nakalipas ay tinawagan niya si Anna upang sabihin na may gustong umupa sa bahay. Sinabi naman noon ni Anna na wala siyang pakialam kung may tumira roon at ayaw rin niyang tumanggap ng bayad sa renta. Dahil dito, napagtanto ni Anna na wala siyang sapat na dahilan upang paalisin ang lalaki. Iminungkahi ng pinuno ng nayon na pansamantalang tumira sa iisang bahay sina Anna at Daniel basta magkahiwalay sila ng silid. Habang naglalakad pa uwi, walang tigil na pinapaalalahanan ni Anna si Daniel na pareho silang may sariling privacy at hindi sila dapat lumampas sa hangganan ng isa't isa. Tahimik lamang si Daniel at hindi siya sinasagot. Pagkatapos magsalita ni Anna, kinuha ni Daniel ang kanyang diving suit at ilang gamit. Sinabi niyang wala siyang problema sa anumang patakaran bago iniwan si Anna at umalis. Sinundan sana siya ni Anna, ngunit may isang babaeng biglang humarang sa kanya. Hindi makapaniwala ang babae na bumalik na si Anna sa Baranri. Agad nitong niyakap si Anna na parabang matagal na silang magkakilala. Sinabi ni Anna na hindi niya ito maalala. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Vicky, ang dati niyang pinakamalapit na kaibigan. Nang magsimula itong kumanta sa isang nakaiinis na paraan, agad siyang naalala ni Anna. Magkaibigan sina Anna at Vicky mula pa noong elementarya at napakalapit nila noon. Ngunit nagkahiwalay sila nang pumunta si Anna sa Seoul upang seryosong tahakin ang karera sa swimming. Sumama si Vicky kay Anna pabalik sa bahay at tinanong kung bakit ito bumalik mula Seoul. Gusto sanang sabihin ni Anna ang totoong dahilan, ngunit hindi pa siya handang makita ang magiging reaksyon ni Vicky. Sa katotohanan, bumaba ng husto ang performance ni Anna matapos masugatan ang kanyang balikat. Upang hindi tuluyang matapos ang career niya, tinulungan siya ng kanyang coach na si Ethan na makakuha ng trabaho sa swimming pool kung saan sila nagsasanay. Ngunit napakasama ng ugali ng may-ari ng swimming pool. Palagi nitong nilalandi si Anna at madalas lumampas sa tamang hangganan ang mga sinasabi nito. Kalaunan, hindi na nakatiis si Anna. Minura niya ang lalaki at sinuntok hanggang dumugo ang ilong nito. Dahil dito, agad siyang tinanggal sa trabaho. Pag-uwi ni Anna, dumating si Ethan at sinisi siya sa ginawa niya. Hindi lamang coach ni Anna si Ethan dahil dati rin silang magkasintahan. Ngunit noong araw na yon, nagsimulang pagdudahan ni Anna kung gaano talaga siya kamahal ni Ethan. Para kay Ethan, tila mas mahalagang magkaroon si Anna ng pagkakataong makabalik sa swimming kahit kailangan nitong tiisin ang panghaharas ng may-ari ng pool. Dahil dito, sinampal ni Anna si Ethan. Pagkatapos, tuluyan niyang iniwan ang Seoul. Gayunpaman, hindi sinabi ni Anna kay Vicky ang katotohanan. Sinabi lamang niyang wala siyang partikular na dahilan sa pagbabalik at gusto lang niyang balikan ang mga alaala niya sa bahay ng kanyang pamilya. Pagkatapos, binago ni Anna ang usapan at tinanong si Vicky tungkol kay Daniel, ang lalaking nakatira sa kanyang bahay. Agad nagbago ang tono ni Vicky. Doon nalaman ni Anna na may gusto si Vicky kay Daniel. Ipinaliwanag ni Vicky na isang free diver si Daniel. Araw-araw itong pumupunta sa dagat at personal na kumukuha ng sarili nitong pagkain. Ang pinaka-nagugustuhan ni Vicky kay Daniel ay ang pagiging misteryoso nito. Walang nakakaalam ng maraming bagay tungkol sa kanya at halos hindi rin siya nakikipag-usap sa sinuman sa buong nayon. Nang gabi niyon, umuwi si Daniel. Nang tingnan ni Anna ang dala niyang lambat, nakita niyang nakahuli ito ng sea bream. Sinabi ni Anna na masarap gawing sabaw ang naturang isda. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Daniel ang sinabi niyang may kanya-kanya silang hangganan at hindi dapat makialam ang isa sa buhay ng isa. Dahil dito, bumalik si Anna sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi niya kayang baliwalain ang amoy ng iniihaw na isda. Sigurado siyang kahit magmakaawa siya ay hindi siya bibigyan ni Daniel ng kahit isang piraso. Kaya pinili niyang panatilihin ang kanyang dignidad at umalis muna ng bahay hanggang matapos itong kumain. Balak niyang bumalik na lamang kapag oras na ng pagtulog. Kinabukasan, paggising ni Anna ay gutom na gutom siya.
Dahil wala si Daniel sa bahay, hinalungkat niya ang refrigerator at nakita ang ulo ng isda at ilang abalon na nahuli ni Daniel ngunit hindi nito kinain. Nang hinayang si Ana dahil dapat kainin ng sariwa ang abalon. Ngunit dahil gutom na siya, hindi na niya iyon gaanong inisip. Gumawa siya ng sabaw gamit ang ulo ng isda at nagluto rin ng pritong egg omelette na may abalon. Pagkatapos ihanda ang masarap na pagkain, mag-isa siyang nagsimulang kumain. Ngunit biglang umuwi si Daniel at ipinaalala sa kanya na ayon sa sarili nilang patakaran, hindi dapat kinukuha ni Ana ang pagkain nito mula sa refrigerator. Sinabi ni Ana na inakala niyang ayaw na ni Daniel sa mga yon. Sinagot siya ni Daniel na kung talagang ayaw niya sa pagkain, makikita yon ni Ana sa basurahan at hindi sa refrigerator. Pagkatapos, umalis si Daniel upang pumunta sa dagat at manghuli. Sinundan siya ni Ana. Ngunit nang makita niya ng malapitan ang napakagandang dagat, pansamantala niyang nakalimutan ang lahat. Lalo rin siyang namangha sa husay ni Daniel sa pagsisid. Bilang isang profesional na swimmer, alam ni Ana na mas mahirap lumangoy sa maalat na tubig na may malalakas na alon kaysa sa isang swimming pool. Ngunit biglang bumalik sa isip ni Ana ang pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Naalala niya ang pagkakasugat sa kanyang balikat at ang pagkapanalo ni Grace sa World Championship. Mas masakit pa para kay Ana na si Ethan, na nobyo niya noon, ang naging isa sa pinakamalaking taga-suporta ni Grace. Palagi nitong tinatawag si Grace na bituin ng kanilang team nang hindi isinasaalang-alang ang nararamdaman ni Ana. Nang umahon si Daniel mula sa dagat, nakita niyang naghihintay si Ana. Hiniling ni Ana na turuan siya ni Daniel kung paano mag-dive upang makahuli rin siya ng abalon bilang kapalit ng kinuha niya. Ngunit sinabi ni Daniel na hindi niya kayang turuan si Ana. Nainis si Ana dahil inakala niyang tingin ni Daniel ay wala na siyang pag-asang matuto. Ipinaalala niya kay Daniel na isa siyang profesional na swimmer at mayroon siyang mga medalya. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Daniel at muling sinabi na hindi niya siya matuturuan. Dahil matigas ang ulo ni Ana, nagpa siyang matuto sa mahirap na paraan. Naalala niyang may diving suit na binili noon para sa kanya ng kanyang ina. Kinuha niya yon, humingi ng lambat kay Daniel at nagtungo sa dagat upang manghuli. Medyo natatakot si Ana, ngunit naalala niyang nakakaramdam din siya ng takot sa bawat swimming competition na sinalihan niya. Ang kanyang ina ang taong palaging sumusuporta sa kanya at lubos na naniniwala sa talento niya. Ngunit nagbago ang lahat noong qualifiers para sa World Championship nang masugatan ang balikat ni Ana. Masyadong mabigat para kay Ana ang masasamang alaalang iyon. Bigla niyang naramdaman muli ang kaparehong sakit sa kanyang balikat na naranasan niya noong World Championship qualifiers. Dahil dito, nakaranas siya ng matinding pagkabigla at nawalan ng malay sa ilalim ng dagat. Mabuti na lamang at nakita siya ni Daniel. Agad siyang sinagip nito. Nang magkamalay si Ana, nalaman niyang nasa klinika siya ng doktor ng nayon at nakaupo sa tabi niya si Daniel. Nang makita ni Daniel na maayos na ang kalagayan ni Ana, iniwan niya ito upang bumalik sa bahay. Sinabi ng doktor kay Ana na 12 oras siyang walang malay at nanatili si Daniel sa tabi niya sa buong panahong iyon. Pag-alis ni Ana sa klinika, labis siyang nahihiya dahil iniligtas siya ni Daniel. Sinabi niya kay Daniel na may boyfriend siya at may karelasyon na siya, kaya hindi nito dapat isipin na magkakaroon ng epekto sa kanya ang ginagawa nitong pag-aalaga. Ngunit hindi pinansin ni Daniel ang sinabi niya. Sa halip, ipinagluto niya si Ana ng pagkain gawa sa abalon dahil nakatutulong daw iyon sa mga diver at mabuti para sa baga at mga daanan ng hangin. Habang nagluluto si Daniel, naalala ni Ana ang kanyang ina. Isa ring free diver ang kanyang ina, katulad ni Daniel, at madalas itong magluto ng parehong pagkain. Lalong naapektuhan si Ana sa pag-aalaga ni Daniel dahil matapos itong espesyal na magluto para sa kanya, naghanda pa ito ng sarili niyang plato at nanatili habang kumakain siya. Gayunpaman, hindi komportable si Ana sa sobrang kabaitan ni Daniel. Kinabukasan, paggising ni Ana ay wala si Daniel sa bahay. Naiwan din doon ang diving suit nito. Dahil dito, hinanap ni Ana si Daniel sa buong nayon hanggang sa makasalubong niya si Vicky. Tinanong siya ni Vicky kung bakit tila desperado niyang hinahanap si Daniel. Ipinaliwanag ni Ana na ipinagluto siya ni Daniel noong nakaraang gabi matapos siyang muntik malunod. Gusto lamang niyang pasalamatan ito dahil hindi niya nagawang magpasalamat ng maayos noong nakaraang gabi. Agad nagselo si Vicky. Paulit-ulit niyang tinawag na traidor si Daniel at agad itong pinuntahan dahil kabisado niya ang mga lugar na madalas puntahan ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, nasa isang bahagi ng kagubatan si Daniel at gumagawa ng mga bahay para sa mga pusa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ana na nakangiti si Daniel. Talagang masaya si Daniel habang nakikipaglaro sa mga pusa. Ngunit agad siyang tinanong ni Vicky kung personal ba siyang nagluto para kay Ana. Palihim na sumenya si Ana kay Daniel na sabihin nitong hindi, ngunit hindi siya sinunod ni Daniel at inamin na siya nga ang nagluto para kay Ana. Dahil dito, umiyak si Vicky at sinabi kay Daniel na pinaglalaruan nito ang kanyang damdamin. Pagkatapos, iniwan silang dalawa at tumakbo palayo. Nanatili si Ana kasama ni Daniel at ipinaliwanag na mali lamang ang pagkakaintindi ni Vicky. Ngunit sinabi ni Daniel na wala siyang pakialam. Dahil dito, sinabi ni Ana na talagang pinaglalaruan ni Daniel ang damdamin ng mga babae tulad ng ibang lalaki. Tiningnan siya ni Daniel at tinanong kung naglakbay ba siya ng ganoon kalayo para lamang sabihin iyon. Ipinaliwanag ni Ana na talagang pumunta siya roon upang pasalamatan si Daniel sa pagkain niluto nito at sa pag-aalaga sa kanya noong hindi maganda ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, naiirita pa rin si Ana dahil pakiramdam niya ay minamaliit ni Daniel ang kanyang kakayahan nang tumanggi itong turuan siyang mag-dive. Doon ipinaliwanag ni Daniel na hindi naman kailangang magpasalamat ni Ana.
Nang tumanggi siyang turuan ito, ang ibig niyang sabihin ay hindi siya mahusay na guro. Hindi niya minamaliit si Ana. Sa katunayan, alam niyang napakahusay nito at pinag-uusapan ng buong nayon ang talento ni Ana. Dahil gusto pa rin ni Ana na matuto, muling binuksan niya ang tungkol sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, pumayag na si Daniel at sinabihan siyang maghanda dahil hindi magiging madali ang pagsasanay. Tuwang-tuwa si Ana. Ngunit nang magsimula ang kanilang training, mabilis niyang napatunayang tama si Daniel. Tuwing madaling araw, pinapatakbo siya ni Daniel upang palakasin ang kanyang mga kalamnan at ihanda ang katawan niya sa malalakas na alon ng dagat. Sinasanay din siya nitong pigilan ang paghinga sa maalat na tubig na mas mahirap dahil mas matindi ang epekto nito sa mukha. Pagkalipas ng ilang panahon ng tuloy-tuloy na pagsasanay, nagawa na ni Ana na pigilan ang kanyang paghinga ng matagal. Sa wakas, umabot sila sa huling bahagi ng kanyang training. Dinala siya ni Daniel sa dagat at sinabi nitong handa na silang manghuli. Labis na natuwa si Ana. Ipinaliwanag ni Daniel ang tamang oras para manghuli na tinatawag na slack tide. Ito ang panahon sa pagitan ng high tide at low tide. 2 beses itong nangyayari bawat araw at tumatagal ng humigit kumulang 3 oras. Sa panahong iyon, mas kalmado ang mga alon kaya mas madali silang makakagalaw sa ilalim ng tubig. Nang handa na silang lumusong, nadulas si Ana dahil mabato ang dalampasigan. Mabilis siyang nasalo ni Daniel. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Vicky sa napakasamang pagkakataon. Agad niyang tinawag na traidor na kaibigan si Ana dahil sa tingin niya ay sinusubukan nitong lumapit kay Daniel at agawin ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Ana na mali ang kanyang iniisip, ngunit ayaw nang makinig ni Vicky. Hinila niya si Ana papunta sa tubig at nagsimula silang mag-away at magsuntukan. Makalipas ang ilang sandali, kumalma rin ang dalawa. Dinalhan sila ni Daniel ng first aid kit at sinabi sa kanilang gamutin ang sugat ng isa't isa at ayusin ang problema nang hindi siya isinasali. Pagkatapos, iniwan niya ang dalawa. Nilinis ni Ana ang sugat sa mukha ni Vicky at muling ipinaliwanag na maling-mali ang iniisip nito. Tinuturuan lamang siya ni Daniel kung paano mag-dive at manghuli at wala nang ibang namamagitan sa kanila. Ngunit parang bata pa rin ang kilos ni Vicky. Sinabi nitong hindi na nito paniniwalaan si Ana at opisyal nang nagsimula ang digmaan sa pagitan nila dahil hindi na sila magkaibigan. Alam naman ni Ana na kung ano-ano lamang ang sinasabi ni Vicky dahil sa galit kaya hindi siya nagtampo rito. Pagbalik ni Ana sa bahay, pinayuhan siya ni Daniel na ayusin agad ang problema nila ni Vicky at huwag hayaang manatili itong galit. Ipinaliwanag niya na tulad ng pangingisda, mayroon ding tamang oras para ayusin ang problema sa pagitan ng mga tao. Madalang lamang dumating ang ganoong pagkakataon at kapag lumipas iyon, maaaring hindi na ito maibalik. Napaisip si Ana sa sinabi ni Daniel. Naalala niya kung paano siya naging malamig sa kanyang ina noong palagi itong nagpapadala ng maraming pagkain mula Baranri patungong Seoul. Madalas ay hindi kinakain ni Ana ang mga ipinapadalang pagkain. Kapag bumibisita ang kanyang ina, ito pa mismo ang nagtatapon sa mga napanis na pagkain. Sinabi noon ni Ana sa kanyang ina na palagi lamang nitong sinasayang ang sariling pagod at pagsisikap. Sa huli, lumipas ang tamang pagkakataon para maayos niya ang relasyon nila ng kanyang ina at hindi na niya iyon naibalik. Nang mamatay ang kanyang ina, doon lubos na naramdaman ni Ana kung gaano kasama ang naging pakikitungo niya rito at pakiramdam niya ay hindi niya karapat-dapat magkaroon ng isang mabuting ina tulad nito. Dahil dito, nagpasya si Ana na makipagbati kay Vicky sa sarili niyang paraan. Humingi siya ng tulong kay Daniel upang gumawa ng dessert na maliliit na rice cake balls na may red bean at honey. Matapos ang ilang oras na paghahanda, pinatikim ni Ana kay Daniel ang dessert. Sinabi ni Daniel na napakasarap nito. Pagkatapos, nagpadala si Ana ng mensahe kay Vicky at hiniling na magkita sila sa dati nilang elementary school. Bago kasi umalis si Ana papuntang Seoul noon, naghanda rin si Vicky ng parehong dessert para sa kanya. Sinabi noon ni Vicky na sa tuwing maaalala siya ni Ana, alalahanin nito ang tamis ng honey at tandaan na siya ang una at pinakamalapit nitong kaibigan. Kaya nang dumating si Vicky at makitang naghanda si Ana ng parehong dessert, napaiyak siya. Masaya niyang kinain ang mga yon at sinabi kay Ana na pinapatawad na niya ito. Gayunpaman, nilinaw pa rin ni Vicky na hindi niya ibibigay kay Ana si Daniel. Dumating din sa wakas ang unang totoong araw ng diving ni Ana. Bago bumaba sa dagat sina Ana at Daniel, dumating si Vicky na may dalang lunchbox. Sinabi nitong manunood muna siya at kapag umahon na sila, sabay-sabay silang kakain ng tanghalian. Sa simula, natatakot si Ana at wala siyang mahuling kahit ano. Kaya hinawakan ni Daniel ang kamay niya at tinulungan siyang makahuli ng sarili niyang abalon. Itinuro rin nito kung paano makilala ang shell ng abalon mula sa mga bato dahil magkahawig ang mga yon. Labis na natuwa si Ana nang makahuli siya ng una niyang abalon. Nang ipakita niya yon kay Vicky, natuwa rin ang kaibigan niya. Kalaunan, nakahuli si Ana ng maraming abalon. Nakakuha rin siya ng octopus na mas advanced na antas ng pangingisda. Pag-ahon nila mula sa dagat, muling nagpasalamat si Ana kay Daniel sa lahat ng ginagawa nito para sa kanya. Sinabi niyang kahit medyo masungit at walang gaanong modo si Daniel, ipinapaalala nito sa kanya ang dagat. Maaaring malupit at nakakatakot ang dagat sa ibabaw, ngunit tahimik at mahinahon sa kailaliman. Napangiti si Daniel sa sinabi niya. At dahil bihira itong ngumiti, malaking bagay yon para kay Ana. Samantala, may isang binatang dumating sa nayon. Mayroon itong ilang dilaw na hibla sa buhok at kakaiba rin ang pananamit nito. Nagpakita siya ng litrato sa pinuno ng nayon. Makikita sa larawan ng binata, si Daniel at isa pang lalaki na nakasuot ng uniforme ng sundalo. Tinanong niya kung nasaan si Daniel.
Nang malaman niya ang address nito, labis siyang natuwa, ngunit may kakaibang masamang dating ang kanyang kasiyahan. 3 taon na raw niyang hinahanap si Daniel at sa wakas ay natagpuan na niya ito. Kinabukasan, may tumawag sa telepono ni Daniel. Nakasave ang numero sa pangalang Jason. Doon nalaman na si Jason ang lalaking 3 taon nang naghahanap kay Daniel. Ngunit iniwan lamang ni Daniel ang kanyang telepono at hindi sinagot ang tawag. Nang gabing iyon, naghanda sina Ana at Vicky ng pagkain gamit ang mga nahuli ni Ana at Daniel. Sabay-sabay silang kumain kasama ni Daniel at masaya pa nilang sinusubuan ito. Malaki na ang ipinagbago ni Daniel kumpara noong una. Mas naging mabait at komportable na itong kasama nila. Nagpatuloy silang uminom hanggang sa gabing-gabi na. Kalaunan, sinamahan ni Ana si Vicky pauwi. Habang naglalakad sila, nakita nila si Jason. Dahil sa kakaibang pananamit at buhok nito, agad silang naghinalang kahina-hinala ang lalaki. Palihim nila itong sinundan hanggang sa makita nilang papunta ito sa bahay ni Ana at Daniel. May hawak itong matalim na kagamitan habang tinatawag ang pangalan ni Daniel. Hindi nakapagpigil si Ana at agad niyang sinugod si Jason habang sinasabing lumabas ito sa kanyang bahay. Ngunit biglang nadula si Ana at bumagsak sa lupa. Dahil sa sobrang kalasingan, tuluyan siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, nasa kanyang silid na siya. Lumabas si Ana at nakita si Daniel. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Daniel na nagising siya dahil sa ingay ni Ana. Nang lumabas siya, nakita niyang nakahandusay ito sa lupa at naghihilik. Doon niya nalamang nakatulog lamang si Ana dahil sa sobrang dami ng nainom nito. Nagpasalamat si Ana at pagkatapos ay tinanong kung nasaan ang kahina-hinalang lalaking akala niya ay gustong pumatay kay Daniel. Biglang lumitaw si Jason mula sa likuran at sinabi kay Ana na maling-mali ang pagkakaintindi nito sa kanya. Ngunit malamig na tiningnan ni Daniel si Jason at sinabihang umalis na at huwag na siyang hanapin muli. Tumanggi si Jason. Sinabi nitong kung talagang gusto ni Daniel na makataka sa kanya, kailangan nitong umalis sa buong bansa. Gayunpaman, kahit gawin pa yon ni Daniel, maaaring hindi pa rin siya tantanan ni Jason. Tinanong ni Ana si Jason kung bakit umiiwas sa kanya si Daniel. Ngunit bago pa makasagot si Jason, nagalit si Daniel at itinulak ito. Sinabihan niya si Jason na umalis na bago pa sila magkaroon ng mas malaking problema. Pagkatapos, sinabi ni Daniel kay Ana na pupunta sila sa isang medyo malayong isla upang manghuli ng shellfish. Kinuha agad ni Ana ang kanyang mga gamit at sinundan siya. Pumunta sila sa pantalan at sumakay sa isang bangka kasama ang pinuno ng nayon. Doon nila nakita si Vicky na sumakay din. Doon nalaman na anak pala ng pinuno ng nayon si Vicky. Sinabi ni Vicky na hindi niya hahayaang magkasama lamang sina Ana at Daniel. Dumating din si Jason at sinabi nitong hindi pa tapos ang kanyang gagawin sa nayon. Kaya sama-sama silang lahat na pumunta sa isla. Medyo mahirap ang biyahe para kina Ana at Vicky dahil pareho silang nahilo sa dagat. Ngunit pagdating nila, nalaman nilang mas mahirap pa pala ang susunod na gagawin. Gusto ni Daniel na pumunta sila sa kabilang bahagi ng isla na medyo malayo mula sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang mahabang paglalakad, nakarating din sila sa lugar kung saan sila manghuli. Naghanda sina Daniel at Ana. Binalaan ni Daniel si Ana na iba ang dagat sa pagkakataong iyon. Mas malalim at mas madilim iyon kaysa sa dati nilang pinagsisidaan. Sinabi niyang kailangan lamang ni Ana na magtiwala sa sarili upang magawa niyang manghuli. Sabay silang tumalon sa dagat. Talagang malalim at nakakatakot ang tubig. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Ana at personal siyang ginabayan hanggang sa makahuli sila ng maraming shellfish. Mas bihira ang mga shellfish na yon kaysa sa abalon dahil matatagpuan ang mga yon sa mas malalim na bahagi ng dagat. Pagbalik nila sa bahay, niluto ni Ana ang mga nahuli nilang shellfish. Labis na humanga ang lahat sa kanyang niluto. Umupo sina Daniel, Ana, Vicky at Jason upang sabay-sabay na kumain. Mabilis ding naging komportable si Jason sa kanilang samahan. Tinanong ni Vicky kung bakit hinahanap nito si Daniel. Nagbiro pa siya na baka dahil sa kagwapuhan ni Daniel ay inagaw nito ang girlfriend ni Jason. Ngunit sinabi ni Jason na mas mahalagang bagay ang kinuha ni Daniel mula sa kanya. Dahil dito, nagalit si Daniel. Iniwan niya ang grupo at pumasok sa kanyang silid. Samantala, patuloy sa pag-inom si Jason. Pagsapit ng hating gabi, nang tulog na ang lahat, umupo si Jason sa labas ng silid ni Daniel. Sinabi niyang alam niyang gising pa ito. Sinabi rin ni Jason na kailangan sumama ni Daniel sa kanya upang makita si Michael dahil maaaring iyon na ang huling pagkakataon nitong makita siya. Habang lalo siyang umiiyak at sumisigaw, sinabi ni Jason na hindi na maibabalik ng ginagawa ni Daniel sa sarili nito ang lalaking pinatay nito. Nagising si Ana dahil sa ingay at narinig niya ang lahat. Hindi siya makapaniwalang maaaring may napatay si Daniel noon. Samantala, umiiyak din si Daniel habang bumabalik sa kanyang isip ang imahe ni Michael. Si Michael ang pangatlong kasama nila noong nasa militar sila. Naalala ni Daniel si Michael na duguan at naghihinalo sa harapan niya. Kinabukasan, paggising ni Ana, nakita niyang natutulog si Jason sa labas. Hinanap niya si Daniel ngunit wala ito roon. Pumasok si Ana sa silid ni Daniel at nagsimulang maghalungkat sa mga gamit nito. Doon niya nakita ang isang litrato ni Daniel, Jason at Michael na nakasuot ng uniforme ng militar. Sa itsura nilang tatlo sa larawan, halatang napakalapit nilang magkakaibigan. Kasama ng litrato ang ilang dokumento. Mula sa mga yon, nalaman ni Ana na nagkaroon noon ng insidente ng pamamaril sa unit ni Daniel. Nakita rin niya ang dokumento ng hatol at nalaman niyang 3 taon itong nakulong. Biglang bumukas ang pinto at nahuli siya ni Daniel na naghahalungkat sa mga gamit nito. Agad humingi ng tawad si Ana at sinabi niyang narinig niya ang lahat ng sinabi ni Jason noong nakaraang gabi.
Sinabi rin niyang sigurado siyang hindi naman talaga nakapatay ng tao si Daniel. Ngunit sinabi ni Daniel na totoo ang lahat ng nakita niya. Talagang may namatay dahil sa kanya at nakulong siya ng 3 taon. Tinanong ni Ana kung bakit nangyari yon. Kakaiba ang sagot ni Daniel. Sinabi nitong pinatay niya ang lalaki dahil karapat-dapat itong mamatay. Pagkatapos, kinuha ni Daniel ang kanyang mga gamit at nagpa siyang tuluyang umalis sa nayon. Sinubukan siyang pigilan ni Ana, ngunit sinabi ni Daniel na halata naman sa mukha nito na hindi na ito komportable sa presensya niya. Nagising din si Vicky, ngunit hindi nila napigilan si Daniel sa pag-alis. Kasabay nito, dumating si Ethan at sinabi kay Ana na kailangan na nitong bumalik kasama niya sa Seoul dahil hindi na tama ang ginagawa nito. Nang magising si Jason, tinawagan niya si Daniel upang tanungin kung bakit ito biglang umalis. Ngunit sinabi ni Daniel na kahit ano pa ang sabihin ni Jason, hindi nito mababago ang katotohanang may isang taong namatay dahil sa kanya. Dahil wala na si Daniel, naghanda na rin si Ana ng kanyang mga gamit upang bumalik sa Seoul kasama ni Ethan. Ngunit palihim na tinawagan ni Ethan si Grace at sinabi rito na pauwi na siya kasama si Ana. Doon nabunyag na may relasyon pala sina Ethan at Grace. Nagpapanggap lamang si Ethan na mahal niya si Ana upang magamit ito sa plano niyang gawing malaking bituin si Grace sa mundo ng swimming. Nangyari na yun noon dahil nanalo si Grace sa World Championship. At gusto itong ulitin ni Ethan. Plano niyang mag-organisa ng swimming match sa pagitan ni Grace at Ana. Alam niyang hindi na katulad ng dati ang performance ni Ana kaya magiging napakadaling tagumpay yon para kay Grace. Pagbalik ni Ana sa Seoul, agad niyang naramdaman kung gaano niya nami-miss ang Baranri. Samantala, talagang pinuntahan ni Daniel si Michael. Nasa ospital pa rin si Michael at nakakabit sa mga medical equipment. Nalaman na mula noong insidente sa militar ay nanatili na itong comatose. Napakalapit ni Daniel at Jason kay Michael dahil napakabait nito at kakaiba sa karamihan ng mga taong nakilala nila sa militar. Ang dahilan kung bakit sumali si Michael sa militar, lalo na sa Special Forces, ay dahil buong buhay niya itong nakaranas ng matinding bullying. Gusto nitong gumawa ng paraan upang hindi na muling apihin ng ibang tao. Ngunit para kina Daniel at Jason, hindi karapat-dapat kay Michael ang anumang pagmamalupit na nararanasan nito. Mula pa sa unang araw na nakilala nila si Michael, itinuring na nila itong kaibigan at palagi nila itong ipinagtatanggol laban sa sinumang mga api rito. Hanggang sa isang araw, nakita ni Daniel ang isang sundalong nagngangalang Nam na muling binubuli si Michael. Hindi iyon ang unang pagkakataong ginawa ni Nam iyon. Maraming beses nang sinabihan ni Daniel si Nam na layuan si Michael. Ngunit sa pagkakataong iyon, tuluyan nang lumampas sa hangganan si Nam. Sinaktan niya si Michael at itinutok pa rito ang kanyang baril upang takutin ito. Nang makita ni Daniel na nagmamakaawa si Michael kay Nam na tumigil dahil delikado ang ginagawa nito, tuluyan siyang nagalit. Sinugod niya si Nam at paulit-ulit itong sinuntok habang tinatanong kung bakit nito ginagawa iyon kay Michael. Tumawa lamang si Nam at sinabi na wala naman siyang partikular na dahilan. Nag-enjoy lamang siyang takutin si Michael. Lalong nagalit si Daniel at patuloy siyang nanuntok. Hanggang sa nahawakan ni Nam ang baril at sinubukan niyang paputukan si Daniel. Ngunit sa kasamaang palad, si Michael ang tinamaan ng bala sa isang kritikal na bahagi ng katawan. Bigla itong bumagsak sa lupa at malubha ang pagdurugo. Agad nilapitan ni Daniel si Michael at tinawag si Jason. Dumating si Jason na hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Samantala, natakot si Nam at tumakbo palayo. Ngunit nahulog ito mula sa burol na kinaroroonan nila at namatay. Dahil dito, sinisi ni Daniel ang sarili sa pagkamatay ni Nam at sa kondisyon ni Michael. Nang pumunta si Jason sa ospital at makita si Daniel, natuwa siya at niyaya itong kumain. Habang kumakain sila, sinabi ni Jason kay Daniel na ito ang pinakamatalik niyang kaibigan at hindi niya kayang makita itong patuloy na naghihirap ng hindi sinusubukang tulungan. Ipinaalala rin niya na mahal sila ni Michael at itinuturing silang tunay na mga kaibigan. Iyon din ang dahilan kung bakit palagi nila itong ipinagtatanggol. Para kay Jason, walang ginawang mali si Daniel. Sinubukan lamang nitong protektahan ang kaibigan nila mula sa bullying. Gayunpaman, hindi pa rin mawala ang matinding guilt ni Daniel. Nalaman din na patuloy niyang binabayaran ang gastusin ni Michael sa ospital sa pag-asang balang araw ay magising ito mula sa koma. Samantala, hindi na rin kayang magkunwari ni Ana. Alam na niyang hindi talaga siya mahal ni Ethan. Hindi sinasadyang narinig niya ang isang lalaki na tinatanong si Ethan kung paano nito nagawang sabay na magkaroon ng relasyon kina Grace at Ana. Dahil dito, nagpa siya si Ana na tuluyan ng ayusin ang problema niya kay Ethan. Pinuntahan niya ito at sinipa sa isang bahagi ng katawan na tiyak na ayaw tamaan ng sinumang lalaki. Pagkatapos, sinampal niya ito at itinulak sa swimming pool. Sinabi ni Ana na tapos na ang kanilang relasyon at ayaw na niyang makita muli ang mukha ni Ethan. Pagkatapos, sinipa rin niya sa parehong bahagi ang lalaking nakarinig niyang kausap nito at sinabihang sa susunod ay matuto itong rumespeto at huwag nang manloko ng mga babae. Bago umalis, tiningnan ni Ana si Grace. Binalaan niya ito na mag-ingat dahil kung patuloy nitong susundan si Ethan, baka pareho lamang sila ng sapitin sa huli. Pagbalik ni Ana sa kanyang bahay, tinipon niya ang lahat ng kanyang medalya. Sa isip niya, nakita niya ang kanyang ina na tila sinasabing tama ang kanyang ginagawa at hinihikayat siyang tahakin ang landas na magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Dahil dito, bumalik si Ana sa Baranri. Agad niyang pinuntahan si Vicky at sinabi rito na hindi na niya kayang manirahan sa isang lugar kung saan wala ang kaibigan niya. Tumakbo si Vicky papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Pagkatapos, ibinalik ni Ana ang kanyang mga maleta sa bahay. Kinuha niya ang kanyang diving suit at nagtungo sa dagat. Naroon na pala si Daniel.
Nang makita siya nito, sinabi ni Daniel na bumalik lamang siya upang sabihin ang isang bagay bago tuluyang umalis. Ngunit sinabi ni Ana na hindi niya kailangang ipaliwanag o ipagtanggol ang anumang bagay tungkol sa kanyang nakaraan dahil naniniwala siyang hindi masamang tao si Daniel. Hinikayat naman ni Daniel si Ana na magkaroon ng lakas ng loob upang bumalik sa swimming. Ngunit hindi pumayag si Ana na umalis ito. Sinabi niyang tulad ng pagtuturo sa kanya ni Daniel kung paano mag-dive, siya naman ngayon ang magtuturo rito kung paano muling mabuhay. May hawak si Ana na advertisement para sa isang open water swimming competition. Halos katulad iyon ng larangan ng diving ni Daniel. Halos sa pilitan niyang isinama si Daniel pabalik sa bahay. Sinabi ni Ana na gutom siya at inilabas ang ilang shellfish na natira mula sa huli nilang nahuli. Nagsimula siyang magluto at tinulungan siya ni Daniel. Sinunod lamang ni Daniel ang lahat ng gusto niyang gawin. Pagkatapos nilang kumain, dumating ang pusang madalas paglaruan ni Daniel. Sinabi ni Ana na mabait naman talaga si Daniel. Tumutulong ito sa mga tao at kahit ang mga pusa ay gusto ito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa sarili. Doon tuluyang nagbukas ng puso si Daniel kay Ana at ikinuwento ang buong pangyayari. Sinabi niya na kung hindi sana siya nakialam noon, maaaring natapos lamang ang insidente sa pagbali ni Nam sa kamay ni Michael o sa ibang katulad na pinsala. Sa ganoong paraan, buhay pa sana si Nam at hindi sana umabot si Michael sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ngunit sinabi ni Ana na hindi kasalanan ni Daniel ang nangyari. Kung hindi ito nakialam, posible pang mas malaking trahedya ang nangyari. Matagal nang nakasama ni Ana si Daniel at sapat na ang pagkakakilala niya rito upang masabi niyang wala itong kasalanan sa insidente. Dahil sa sinabi ni Ana, tuluyang napaiyak si Daniel na parang isang maliit na bata. Hinawakan ni Ana ang mga kamay nito at tiniyak na kasama siya nito. Kinabukasan, pumunta si Vicky sa bahay ni Ana. Pagpasok niya, nakita niyang natutulog sina Daniel at Ana habang nakasandal sa balikat ng isa't isa. Napasinghal si Vicky at agad silang ginising. Sinubukan ni Ana na ipaliwanag na isa na namang maling pagkakaintindi iyon at nakatulog lamang silang dalawa dahil sa sobrang pagod. Ngunit tuluyang nawala ng gana si Vicky at umalis. Natawa sina Daniel at Ana at agad siyang sinundan upang ipaliwanag ang totoong dahilan. Gusto pala ni Ana na sumali si Daniel kasama niya sa open water swimming competition. Sinabi ni Vicky na hindi na niya muling hahayaang mag-isa ang dalawa. Kaya sasali rin siya sa competition at kailangan siyang personal na sanay ni Ana. Dumating din si Jason at sinabi nitong sasali rin siya. Para kay Jason, anumang pagdaanan ni Daniel ay kailangan din niyang pagdaanan. Kaya silang apat ay nagtungo upang opisyal na magparehistro sa kompetisyon. Dahil profesional na swimmer si Ana, siya mismo ang nagsimulang magsanay sa kanilang tatlo. Habang nagpapatuloy ang training, lalo pang naging malapit ang apat sa isa't isa. Unti-unti ring natulungan ni Ana si Daniel na makawala sa matagal na guilt na dinadala nito. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula namang mas mapansin ni Vicky si Jason. Unti-unti niyang nagustuhan ang kakaiba at medyo baliw na personalidad nito. Ngunit hindi naging maayos ang lahat. Hindi matanggap ni Ethan na iniwan siya ni Ana para lamang bumalik kay Daniel. Kaya nagpa siya siyang manggulo. Isang araw, pumunta ang pinuno ng nayon at ang lahat ng matatanda sa bahay ni Ana at tinawag si Daniel. Sinabi nilang nalaman na nila ang lahat tungkol sa kanya. Biglang lumitaw si Ethan sa likuran nila at sinabi kay Ana na siya ang nagsabi sa mga residente na nakapatay si Daniel ng isang tao at may isa pang nasa ospital dahil sa kanya. Para kay Ethan, para na ring 2 tao ang pinatay ni Daniel. Lumuhod si Daniel sa harapan ng pinuno ng nayon at ng mga matatanda. Humingi siya ng tawad dahil itinago niya ang kanyang nakaraan. Sinabi niyang mag-impact na siya at aalis sa nayon. Ngunit lalo pang tinaasan ng boses ng pinuno ng nayon si Daniel. Sinabi nito na dapat ay sinabi ni Daniel ang buong katotohanan noong unang dumating ito sa nayon 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, pinatayo niya si Daniel. Sinabi nitong siguradong napakahirap para kay Daniel na dalhin ng mag-isa ang ganoong kabigat na pasanin. Umiti rin ang ibang matatanda. Sinabi nilang marunong silang gumamit ng internet at matagal na nilang nalaman ang tungkol sa insidente. Naintindihan nila ang kalagayan ni Daniel at naawa pa nga sila rito. Kung talagang masama ang tingin nila kay Daniel, hindi nila ito hahayaang tumira kasama nila ng 3 buong taon. Labis na nainis si Ethan dahil tuluyang nabigo ang kanyang plano. Hinawakan niya ang kamay ni Ana at pilit itong hinihila upang isama. Ngunit hinawakan ni Jason ang kamay ni Ethan at sa isang mabilis na galaw ay ibinagsak ito sa lupa. Sinabi ni Jason na dati siyang profesional na judo player. Pagkatapos, naglabas ang pinuno ng nayon ng rice cake at ipinakain yon kay Daniel. Sinabi ng mga residente na mula sa araw na yon ay opisyal na itong isa sa kanila. Ituturing nila ang araw na yon bilang unang tunay na araw ni Daniel bilang miyembro ng kanilang nayon. Hindi napigilan ni Daniel ang pag-iyak dahil sa pagmamahal na ipinakita sa kanya ng mga residente. Pinalibutan siya ng mga ito at isa-isang inalo. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ngunit nagkaroon ng napakalakas na bagyo kaya kinailangang kanselahin ang kompetisyon para sa taong iyon. Gayunpaman, hindi sumuko si Ana. Nang bahagyang bumuti ang panahon, nagpasya siyang gumawa na lamang ng sarili nilang kompetisyon para sa kanilang grupo. Gusto nilang malaman kung sino sa kanila ang pinakamabilis at sino ang mananalo. Sa huli, nagpasya sina Ana, Jason at Daniel na tuluyan ng manirahan sa baranri. Nagpasya rin si Daniel na bigyan ang sarili ng pagkakataong magsimula ng panibagong buhay kasama ang 3 niyang kaibigan. Pagkalipas ng ilang panahon, nakita si Michael na nakangiti. Doon nalaman na sa wakas ay nagsisimula ng tumugon ang kanyang katawan at mukhang malapit na rin siyang magising mula sa koma.
At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.